Businessman ang daddy at si mommy live-in ng daddy dahil may unang asawa si daddy at kasal sila. Hindi ko may tatanggi na dahil anak ako ng daddy sa babae na hindi kasal sa kanya at may dalawang anak si daddy sa unang asawa which is kasal sila. Kahit ako, si daddy at mommy ang magkakasama pero ako pa rin ang anak sa labas. At dahil tumagal din ang unang pagsasama ng daddy at ng kanyang legal na asawa, napakalayo ng edad ni daddy kay mommy. Isa sa dahilan kung bakit hindi na ako nasundan na kapag kami ng daddy ang magkasama, mas bagay kaming tingnan bilang maglolo at hindi mag-ama. Imagine, 26 years old ang mommy pero ako nag-aaral na ng elementary at yun ay dahil empleyado ng daddy si mommy. Kaya masama ang tingin kay mommy ng mga taong nakapaligid kay daddy, lalo't higit sa side ng legal na asawa ni daddy. Although maganda at sexy naman talaga si mommy, kaya sa kanya kumaliwa si daddy. Angat sa iba at mas kilala sa 10 magkakapatid si daddy. Hindi siya ang panganay pero siya ang pinakamay kaya sa kanilang 10 na magkakapatid. Itago na lang natin sa pangalang Ernesto si daddy at ako naman, tawagin mo na lang sa pangalang Ronel. 23 years old at eto, ilang kembot na lang, graduate na ako ng 4 na taon sa college. Itago mo na lang natin sa pangalang Danica si mommy. At sa ilang taon ng pagsasama ng daddy at mommy bilang live-in ay ako ang nag-iisang naging supling nila. Sa bagay na iyon ay hindi na nakakapagtaka dahil 29 years lang naman ang pagitan ng edad ng daddy kay mommy. At kung paano nagkakilala si mommy at daddy, narito ang kwento. Noong nasa kasagsagan ng pag-angat, ang naitayong business ni daddy which is may kinalaman sa construction ay naghanap ang daddy ng magiging sekretary na sasama sa kanya tuwing may bidding o kung ano pa ang lakad ng daddy na kailangan niya ng kasama. Ayon kasi sa aking nasagap na balita, hindi ganon kaganda ang samahan ng daddy at ng kanyang unang asawa kahit meron silang 2 anak. At ang numero 1 na lagi di umano nilang hindi na pagkakasunduan ay ang pagiging selosa ng unang asawa ni daddy. Katulad lamang din ng ilang negosyante na naging matagumpay, sa ibaba din nagsimula si daddy. At hindi nagmula sa school ang kanyang pagkatuto, kundi sa karanasan sa trabaho. Dating construction worker si daddy, natuto ng ilang bagay, naging foreman hanggang sa bumuo ng sariling grupo at naging kontraktor. Na para makapasok sa malalaking project at paldong kitaan, doon naman pumasok ang malaking papel ng mommy. Dahil sa pagkuha ng daddy kay mommy bilang kanyang secretary, nauwi sa hiwalay ng kanilang relasyon. Na kinuha namang pagkakataon ng daddy upang makapag-focus sa kanyang itinayong negosyo. Noong umaarangkada na ang negosyo ng daddy para magkaroon siya ng matutuluyan, nagrenta ng bahay si daddy na kanila na rin naging opisina kung saan doon na rin nag-o-office si mommy na noon ay nag-aaral ng engineering. Katulad ng daddy, nagmula rin sa mahirap na angkan si mommy. Siguro, malawak ang bisyo ng daddy na kung makakatapos ng pag-aaral si mommy ay malaki ang may tutulong niyon sa kanya dahil kailangan talaga niya ng licensed engineer kung papasok siya sa malakihang kita. Hindi nagtagal dahil laging magkasama, siguro kahit majonda at mukhang tatay na para kay mommy si daddy. Noong panahong hindi pa sila, siguro na-develop si mommy. Siguro dahil na rin sa pangangailangan finansyal, hindi rin kasi may iwasan yon na isipin ng ibang tao. Nagkaroon sila ng relasyon na noong una ay sila lamang ang nakakaalam at nabisto lamang iyon noong magbunga ang ginawa nilang bidding ng magkasama na ako ang naging resulta.
Hindi lingid sa ibang trabahador ng daddy nang ilan pa ay aking tito at mga pinsan talagang palong-palo noong bagong dating si mami bilang sekretary ng daddy. Totally paldo kung sino man ang mananalo sa bidding. At yun nga, si daddy. Dahil naman doon, masama ang tingin ng ilang tao kay mami, lalo na sa side ng daddy. Ang iniisip ng ilan, pera ang dahilan kung bakit pumatol si mami kay daddy. Muntikan na rin kasi akong maging kwento. Buti na lang, hindi pumayag si mami at kanya akong ipinaglaban. Noong may silang ako ng mami, hindi siya huminto ng pag-aaral. At ang daddy rin mismo ang nag-push kay mami dahil kailangan din nila ang lisensyadong engineer para sa mas ikatatatag ng kanilang negosyo. Sa tagal ng pagsasama ng mami at daddy, nakatapos si mami ng pag-aaral at masasabi ng stable ang negosyo, fully furnished ang bahay at marami na rin kamag-anak at kakilala ang natulungan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay talagang hindi na ako nasundan. Nasabi ng ilan in favor of mami, ako raw ang magmamana ng negosyo ng daddy. Dahil sa negosyong pinagtulungan ng aking magulang, nakapag-aral ako nang hindi nagka-problema finansyal. Pagamat danas ko ang alwan ng buhay kumpara sa tunay na pamilya ng daddy, hindi ko iniaalis sa isip na kailangan ko ang magsikap para sa sariling hinaharap. Lalo't alam ko rin naman bilang si mami na hindi kasal kay daddy, tagilid siya sakaling maghabol ang tunay na pamilya ng daddy. Ang daddy, kumpara kay mami, sobrang tanda kong titingnan. Kung ako nga, kami ng daddy mas bagay tingnan maglolo kesa mag-ama. Ang mami at daddy ang naging magkatuwang sa negosyo. Ang dating sekretary naging boss ng mga dating kasamahan sa trabaho. Hanggang sa patuloy na paglago ng negosyo ng daddy, nakabili siya ng lupa at nakapagpatayo ng bahay kung saan kami ngayon naninirahan. Tulad ng ibang padre di pamilya, suga pa rin sa alak ang daddy. At dahil maraming nakilala ang daddy at mami dahil sa kanilang negosyo, kahit anumang okasyon ang dumating, lagi kaming nagkahanda at imbitado ang mga bigating tao. At dahil tatatlo lamang kami sa bahay, maliban sa ilang stay-in na trabahador ng daddy, pagkakatapos ng party, dahil mas malaking tao ang daddy kesa kay mami, nako po, ang mami, kandatuwad na ng pag-aasikaso sa daddy. Bata pa ako noon at tamang watch and learn lamang, tamang ngisi lamang habang nagmumukha silang engot sa aking paningin. Lalo na ang daddy paglasing, nakakatawa. Bilang nag-iisang anak ng aking hindi kasal na magulang, kahit sagana sa pamumuhay, ramdam ko ang minsan na bigat sa kalooban ng mami. Na kahit hanggang ngayon, karamihan ay hindi pa rin nakamove on sa pagiging ikalawang babae sa buhay ng daddy. Kapisan na tumatamasa ng dapat para sa legal na asawa at anak ng daddy. Ang bagay na iyon ay higit ko pang naiintindihan noong pumasok ako ng high school at ang isa sa aking kaklase, ang magulang ay may alam sa kung paano nagsimula ang relasyon ng mami at daddy. Sa bagay na iyon, wala akong ibang pinanigan kundi ang mami. Dahil kung hindi naman niya ako inilaban, wala ako. Alam kong mali pero wala namang taong perpekto. At pinagbuti ko ang aking pag-aaral. Para kung sakali at wala akong manahin sa naipundar ng daddy, meron akong edukasyon na walang pwedeng umagaw sa akin. At edukasyon na pwedeng maglagay kay mami sa maayos na sitwasyon.